Nagkaroon ng anti-imperialistang katangian ang mga sumunod na laban na itinuloy ni General Emilio Jacinto, General Miguel Malvar at Macario Sakay. Bagamat napilitang sumuko, hindi tumanggap ng alok na posisyon sa pamahalaan si Malvar. Si Macario Sakay ay binitay ng mga Amerikano noong 13 ng Setyembre 1907 sa edad na 37. Si General Emilio Jacinto ay lubhang nagluksa sa pagkamatay ni Andres. Tinanggihan ng alok ni Aguinaldo na maging bahagi ng itinatag nitong pamahalaan at bagkus nilabanan ng hiwalay ang mga Kastila at ang sumunod na mananakop na Amerikano. Nang namatay sa malaria, ang kanyang labi ay hinubaran ng damit ng mga sundalong Amerikano at nilapastangan pa. Ika-4 ng Hulyo, 1946, idineklara di umano na isang malaya at nagsasariling bansa ang Pilipinas. Ito ay ipinagdiriwang bilang Philippine-American Friendship Day. Umalis na ang Amerikano sa Pilipinas, subalit sinigurado nito na ang istrukturang ekonomiya, politikal at sosyal ng bansa ay mananatiling nakakabit sa pusod ng Amerika. And I hereby declare that I recognize and accept the supreme authority of the United States of America in the Philippines and will maintain true faith and allegiance thereto. So help me God. Ang pagsuko ni Emilio Aguinaldo ng kalayaan ng Pilipinas sa Espanya ay nagbigay daan sa madaling pananakop ng Estados Unidos sa bansa. Dahil sa kataksilang ito, hindi na ilantad ang sakim na pag-agaw ni Aguinaldo sa kapangyarihan mula kay Bonifacio. Sa kabila ng pagkabigo sa larangang pandigma, hindi kailanman nakitaan ng panghihina ng loob o tendensyang sumuko o makipagnegosasyon si Bonifacio. Nanatili siyang matibay sa kanyang paninindigan. Tiyak, kung hindi kinitil ang buhay ni Andres ay patuloy siyang hahawak ng armas at kasama si General Jacinto at ang libo-libong magigiting na katipunero ay itutuloy nila ang pakikidigma laban sa Amerikano. Dahil hindi lamang siya anti-kolonyal at anti-feudal, siya ay tiyak na anti-imperialista din. Kung nagwagi, tiyak na naitatag ni Presidente Bonifacio ang isang tunay na malaya at demokratikong lipunan ng Haring Bayan ng Katagalugan. Ang adhikain ni Bonifacio at ng Katipunan ay pinanatiling buhay at nagbabaga sa iba't ibang pamamaraan. Ang Katipunero at lider manggagawa na mandudula na si Aurelio Tolentino ay nagtanghal ng kanyang dulang kahapon, ngayon at bukas na hango sa sanaysay ni Andres na ang dapat mabatid ng Tagalog. Itinatag ni Guillermo Magsangkay ang samahang may pag-asa sa alaala ng kabayanihan ni Bonifacio, kasama ang mga tanyag na manunulat na sina Lope K. Santos, Fernando Maria Guerrero, Rafael Palma. Bilang pagkilala kay Andres na inspirasyon ng kabataan, noong ika-30 ng Nobyembre 1964, itinatag ang Kabataang Makabayan. Sa mga susunod na taon, marami pang organisasyon ang iluluwal ng kilusang masa sapagkat hindi pa tapos ang laban. Ang sama-samang puwersa ng mga magsasaka, manggagawa, kabataan, pambansang minorya, profesional, maralita, kababaihan, lahat ng sektor ng lipunan, ng kasalukuyan at susunod na henerasyon ng mga magigiting na mamamayan, ang magpapatuloy hanggang sa makamit ang tunay na kalayaan at tunay na demokrasya upang mailagay ang kapangyarihan sa kamay ng masa ng mga tunay na anak ng bayan. Ating yaman, laging ipaglaban, lupa, langit, dagat, kabundukan, nasa kamay ng mga dayuhang mapangapigani, mapagsamantala, katig-isip.
buhay ay puhunanin, makamtan lang ang kalayaan, bayan naming minumutya, kami handang magpakasakit. Ang buhay ay nakalaan, dahil sa'yo aking bayan. Perlas ka ng silangan, may likas kang kayamanan. Dahil dito'y sinapukan ng mga dayuhan, kaya dapat kang magtanggol, lumaban ka o aking bayan. Perlas ka ng silangan, may likas kang kayaman.